Romans 8:29 to 39. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaaring ganap naman niya, at ang mga inaaring ganap ay diluwalhati din naman niya. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibinibigay sa atin ang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anumang laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay, o yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya naman ang magitan dahil sa atin? Sino ang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan, o ang pag-uusig o ang kagutom, o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga pagtagumpay sa magitan niyang niyaon sa atin na umibig, sapagkat ako'y naniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kaataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Unconditional eternal security. Lubos o ganap na walang katapusang katiyakan. Ang kahulugan ng eternal security nang ikaw ay may ligtas kahabang panahon. Ito ay nagsasalaysay ng isang pag-asa o kasiguruhan ng isang panampalataya kay Jesucristo na may kaugnayan kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya na magbubunga ng walang katapusang kaligtasan. Ang isang makasalanan ay binago, pinanganak muli sa pamamagitan ng salita at espiritu ng Diyos, at kanyang natanggap ang bagong buhay at ang bagong katangian, naging kabahagi ng makadiyos na katangian o kalikasan, at siyang naging matuwid sa harap ng Diyos na walang nang pananagutan dahil sa kamatayan ni Kristo Jesus. Maraming mga scriptural reasons na bakit ikaw ako ay maniniwala sa tinatawag na eternal security o walang katapusang katiyakan. 1. Believers are positionally in heaven right now. Ephesians 2:6, John 3:3-7. Believers are members of the body of Christ. Ephesians 5:30, 1 Corinthians 12:18 and 27. Believers are complete in Him. Colossians 2:10. Believers are accepted in the Beloved. Ephesians 1:6. Believers are saved by grace, not by works. Ephesians 2:8-9, Romans 4:4, Romans 11:6. Believers are confirmed blameless unto the end. 1 Corinthians 1:8. Believers will appear at the judgment seat of Christ for their works to be judged, not their salvation. 1 Corinthians 3:11-15. Lahat na tunay na Kristiyano ay siguradong may kalalagyan. Ito ang buhay na walang hanggan. Tiyak ito pagkat si Jesucristo ang nangako at gumawa ng katiyakan, hindi tayo. Pagkatiyakan ng kaligtasan, ang ating lamang gagawin ay magkaroon ng ganap na panampalataya sa Kanya. Huwag ilagay sa iyong mga kamay ang katiyakan dahil sa masasayang lamang ito. Ang lahat ay manggagaling lamang kay Kristo Jesus, pagkat siya ang ating tanging tagapagligtas. Siya lamang at wala ng iba. Maniniwala ka, ikaw at ako ay masiguradong katiyakan, ganap na katiyakan sa kaligtasan. Hindi na ito mawala habang buhay. Walang sinuman makakaagaw sa katiyakang ito. Sa John 10:27-29, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakakilala, at sila'y nagsisunod sa akin, at sila'y binibigyan ko na walang hanggang buhay.
at kailanman hindi sila malilipol at hindi sila aga-agawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maagaw ninuman sa kamay ng Ama. May karagdagan pang mga scriptural references na nagpapatunay na ang kaligtasan ay talagang siguradong may katiyakan at hindi ito mawawala. Ang mga manampalataya ay tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ephesians 4:30. Ang mga manampalataya ay ingatan sa kanyang kaharian sa langit. 2 Timothy 4:18. Ang mga manampalataya ay hindi na mauuhaw magpakailanman. John 4:14. Ang mga manampalataya ay may buhay na walang hanggan. John 5:24, John 3:16. Ang mga manampalataya ay may katiyakan o hindi mahiwalay sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. Romans 8:38-39. Ang mga manampalataya ay may katiyakan sa kamay ni Kristo Jesus. John 10:28. Ang mga manampalataya ay may katiyakan o kasiguruhan sa kamay ng Diyos Ama. John 10:29. Ang totoong manampalataya ay may totoong katiyakan sa buhay. Ang katiyakan ito ay hindi galing sa reliyon, hindi galing sa mabubuting gawa ng ating sarili, hindi dahil sa ating trabaho at sweldo, hindi sa ating edukasyon at kayamanan, hindi galing sa maranyang pamumuhay, malagintong bahay at sa mga mamahaling gamit sa bahay. Si Kristo Jesus lamang ay may kakayahan at siyang tunay lamang ang makapagbibigay ng katiyakan sa ating kaligtasan ng ating kaluluwa. Ikutin mo man ang buong mundo, bilhin mo mang kayamanan ng lahat ng bansa, ikaw ang pinakamayaman sa buong mundo, ngunit ang iyong kaluluwa ay mapapahamak, lahat ay walang bisa at walang silbi. Sa lahat ng bagay wala nang mas higit pa at walang katumbas at walang kapalit. Ang buhay na walang hanggan. Ngayon, buhay natin sa Pilipinas ay pansamantala at temporary lamang. Darating ang panahon na lilisanin natin ito. Ang ating karanasan, katalinuhan, kasikatan, kagandahan at kayamanan hindi makakapigil sa ating pagtanda at kamatayan. Kay Kristo Jesus lahat tayo ay may katiyakan at kasiguruhan at may buhay na walang hanggan. Ano ba ang pipiliin natin? Pansamantala na buhay at mamumuhay sa Pinas o buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian? Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, maniwala ka na iyo ang buhay na walang hanggan. Kung hindi ka tunay na Kristiyano, dapat kang mangamba at matakot. Sa John 10:28, at sila'y bibigyan ko na walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol at hindi sila aga-agawin ng sinuman sa aking kamay. Karagdagan pa rin ng mga spiritual references tungkol sa walang katapusang katiyakan o eternal security. Si Jesus at ang Amang Diyos ang siyang tagapag-ingat sa iyo upang hindi ka mawawala. John 6:39. Hindi ikaw itataboy ni Jesucristo. John 6:37. Ang banal na espiritu ay sumainyo magpakailanman. John 14:16. Mga liligtas tayo sa buhay ni Kristo Jesus, hindi sa ating sariling mabubuting buhay. Romans 5:10. Ang mga manampalataya ay inaaring ganap sa mamagitan ng mga matuwid na gawa ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating sariling mabubuting gawa. Romans 5:18-19. Huwag ka na magduda sa iyong kaligtasan. Ikaw ay sigurado na may kaligtasan kung ikaw naman ay tunay at totoong Kristiyano. Ang iyong kaligtasan na hindi mawawala magpakailan pa man. Dapat mamumuhay ka na kalugod-lugod sa Diyos. Palagi mong naisin at gagawin ang mabuting gawa o matuwid na pamumuhay pagkat ikaw ay ligtas na, hindi upang maligtas. Magsamba ka dahil ligtas ka na. Mamumuhay ka ng matino at maging mabuting tao dahil sa anak ka na ng Diyos. Paglingkuran mo siya habang may buhay pa dito sa lupa dahil ikaw ay ligtas na. Hindi mo na kailangan hanapin pa ang kaligtasan. Matagal ka nang nasumpungan ni Kristo Jesus. Siya ang naghanap sa iyo noon, hindi ikaw ang naghanap sa Kanya. Sa Romans 5:10, sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos mamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak, lubha pa ngayong nangagkakasundo na ay mga liligtas tayo sa Kanyang buhay. Sa pangalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.